Breaking news! Bumanat na naman po si Miss Karen Davila po dito sa kanyang programa na talagang nagkanda bulul-bulul daw itong si Matibag, no? Dahil niya sa mga malalim na tanong ni Karen Davila. Kakaiba talaga si Karen Davila sa lahat ng reporter, no? Ito yung reporter kung saan nagtatanong na mas malalim doon sa ordinaryong reporter, no? Talagang ito tanong niya, pa sarcastic pero talaga tunay, totoo. Kasi dito mo malalaman yung sagot na kung talagang may tinatago ka ba o may kinakampihan ka. Kasi sa kalagayang ito, dapat wala kang kakampihan. Dapat mararamdaman ng tao sa pananalita mo, kakampi mo. Dapat yung parehas. Di ba? Yung sitwasyon, hindi yung kung sinong tao dapat paprotektahan mo. Dapat hindi ganon. No, dito, gusto ko makamunting kaalaman, pakiramdaman nyo yung sinasabi ni Matibag, kung tama pa ba na kalabanin niya ang 18 Marines. Hindi ko siya sabing kinakalaban niya. Pakiramdaman nyo kung kinakalaban ba niya, kung kanino ba siya kalakapanig, mararamdaman nyo naman yun sa pananalita, sa tono ng pananalita. Hindi tayo tanga. Ayoko sabihin hindi tanga mga Pilipino. Hindi tango ang tao. Tandaan nyo, kahit saan ka pumuntang bansa, may budhi tayo. Mayroon tayong tinatawag na subconscious my instinct na kung saan, alam natin minsan kung niloloko na tayo ng tao, duda tayo sa mga sinasabi. Kung sila ba ay parang kumakampi doon. Kasi dapat sa sitwasyong ito, wala kang kakampihan. Dapat sa sitwasyong ito, mag-iimbestiga ka, parehas mo iimbestigahan. Wala ka dapat, ay wag mo ipapatawag si ganito. Magpayo ka. Wag mong kumbaga magpayo ka, pangaralan mo sila, wag mo silang sawayin, wag mo silang suwayin. 'Di ba? Kasi parang gano'n lumalabas, no? Pakiramdaman nyo, walang kulay-kulay dito, pakiramdaman nyo. Ito po, si Karen Davila at si Matibag, at sa kanyang sabi, butata daw, soplak. Let's continue our discussion on the cash delivery claims of former Marines. We now have with us NBI Director Melvin Matibag. Director Matibag, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Karen, at sa milyon-milyon na tumatangkilik na yung programa. Good morning po. Salamat po. All right. So 12 of the 18 Marines have already responded to your subpoena. And did they go to the NBI directly? Ma'am, ganito po. Actually, it's 18. Una po, 16 yung dumating. Tapos on the second call po sa kanila, 18. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements po. Yung sa interview. But when it's time for them to sign their official statements, only 6 signed it, 12 hindi pirma. Hindi po nagpirma So, yung 6 lang. Sa 18, 6 lang ang pumirma ng affidavit nila, parang ganun? Opo, kasi ang naririnig ko, ang sabi sa akin ng mga INT po natin, nung pipirmahan na nung iba, nung 12, si Attorney Balicod, the lawyer who represented them, objected because he wants to review the statements. Okay. Pero yung the statements na binasa na when they're about to sign, yung 6, nakapag-sign na. Kasi ang nangyari po dyan, they were interviewed separately, may ibang table yan. So we advised them na dapat marami sana yung lawyer. Kasi po, if they want to be represented by lawyer, dapat mag-avail sila ng iba pang lawyers. But Attorney Balicod, sabi niya, kaya niya. Okay, ito marami na nakapanood na itong programa, yung Davila na to, pati si Matibag. Hindi natin ito inuulit para iulitin lang. Dito para paunawa sa inyo yung mga aking sariling opinion na may laman. Halimbawa ganito, yung 18 Marines na yan, huwag mo sasanang questionin o sino man sa atin na dapat kailangan ito lahat pumirma. Ito kailangan ganito. Ito lahat dapat ganito. Bakit? Nung pumunta ba yan, kaya nga sabi nautakan si Matibag ni Balicod eh. Bakit? Kapag pumunta ka ba dyan, 18 Marines yan, ipinresent sa'yo 18 Marines, kailangan 18 din lahat ang titistigo. Pag sinabi ng tao na titistigo lahat yan, kailangan ba lahat yan, pwede mo nang paniwala. Isa lang dyan, di magsabi totoo, hindi na totoo lahat yan. Alimbawa, sa 18 na yan, may 1-2 hindi talaga masyadong nagkakasama dun sa pag-deliver. Nakakaramdam lang, nakakakwentuhan lang. Pero kasama pa rin kasi accessories. Diba? Yung ba pag hindi tumugma sa sinabi ng 8-18, ng 16 na natira, hindi na totoo lahat yan. Kahit isa lang dyan ang nakakita, napakahalaga nun kung mag-iimbestiga at makakakuha ng ebidensya. Tama?
Kaya wag natin sasabihin lang, 6 lang ang pumirma, 6 lang gumanito, 7 lang gumanito. Walang problema yun, kahit isa lang. Basta legit yung papakita niyang ebidensya sa pamamagitan ng investigasyon. Investigasyon! Investigasyon, ha? Investigasyon. Pinky, makinig ka, investigasyon. Sapat na sapat na. Di ba? Bakit kailangan pa na marami? Di ho ba yun? represent yung 18. So Oh, that's wow. what we And the Oo. entire proceedings, Ma'am Karen, I have to mention it on the onset na yun pong interview nila is fully recorded with their consent. So ibig sabihin po, naka-record naman po yan for the purposes po ng documentation, and eventually, alam na po natin, meron naming he said, she said na nangyayari. So pagka po tiningnan yung records nung interview, nandoon po, and that was reflected, reduced into writing, na yun po dapat yung pipirmahan nila na salaysay po nila na binigay. Okay. Now, may value ba ang testimonya o aligasyon na hindi pinirmahan ng isang testigo? Halimbawa, yung right O, now, tanong yung sa kanya, may value ba? Tanong sa kanya. dalawa na hindi pumirma, would you consider, how would you weigh that testimony if they did not sign it? Well, sabi ko nga po kanina, may recording, so that is a voluntary statement. Wala namang pumpilitan at takutan na nangyari. So once it's presented to any agency like sa Office of the Prosecutor, sa Korte, I think it's the court who will decide what is the probative value ng mga statements po nila. Siyempre po, kung pinirmahan na, mas matibay na po yun kasi nakalagay doon, voluntaryo na sila Laysay, sumagot sa mga katanungan at binigay sa kanila kung ano yung dapat nilang mga karapatan sa panahon ng pagtatanong po sa kanila. At pinirmahan. Pinirmahan po. So yung mga pinirmahan po, yun, medyo mas mataas na po. Yung pag sinabi mo yung weight of evidence, mas mataas na po yung may pirma dahil voluntary. Kasi ang magiging tanong pa naman po sa korte niyan or sa office ng prosecutor, pag tinanong, pinilit ka ba rito, pinirmahan ka, ano bang circumstances? Tama yung sinasabi niya dyan. Tama yan, tama yan. Dito. Kaya naman po, Okay yan. naririnig ko sa Healthy yung sinasabi niya, healthy. social media, sa mga ibang interview nila, Attorney Balikod, meron silang mga paliwanag na sinasabi, yun po, ang mag-a-assess na po nun, kung saan po namin ipipresenta yung naging findings po ng National Bureau of Investigation. Okay, so just to clarify, the 18 Marines aren't under your custody. They are, tama ito, no? They are, sino nag-aalaga sa kanila, sir? It's Attorney Balikod. They are not under custody. In fact, yes, opo, magkakasama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga na-interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house dyan sa White Plains. And when we check kung kanino yung bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Sino yun? Sino yung bahay sa White Plains? Si Mike, is it Mike Defensor? Dapat tinanong niyo po kanina sa kanya. Hindi ko, kasi ang kinlaim lang niya is transportation. Well, meron po kaming report. We just have yet to validate kung kanino talaga nakarehistro po yung bahay. Sir, bakit anong ibig mo sabihin kung kanino yung bahay? Napapansin nyo? Pagpalagay natin kay Sara Duterte yung bahay, ano magiging conflict? Hindi, sige. Dito to. Meron man nasusulat sa batas? Hindi, konsensya na lang. Naturalesa na lang. Ano naman kung kasi parang pinatutunog niya eh. Wala siya sinasabi, pero yung tunog sa akin, dating sa amin, yung pinapatunog ni Sir, parang Sir, pasensya na Sir, ang dating sa amin Sir, parang, eto, alam namin kung yung bahay yun. Tanong nyo sa kanila, para ba lumalang, proud ka na, alam namin kung yung bahay yun. Parang ka, kumbaga sa isang chismosong kapitbahay, gumaganto pa, kala nyo lulusot kayo bakit ganun? Kahit Sir, dapat Sir, patas tayo. Dapat kung kaninong bahay tahimik lang tayo. 'Di ba? Kung kaninong bahay yan, huwag mo na sabihin, hindi mo nga sinabi kung kaninong bahay. Pero dapat itinanggi mo sa ganyang sitwasyon. Yung sentence na alam namin kung kaninong bahay, yung salitang alam namin kung kaninong bahay yun. But para lumalabas, pinagdududa natin yung taong bayan eh. Correct? Na ganun pala, may bahay, may sabuatan pala. Paano malabas sa akin sa isipan ko sabuatan eh? Sa akin naman ganito, pagpalagay natin kay Sara Duterte yung bahay, no? Wala naman siya sinasabi, pero sa akin lang, ano naman, kung kay Sara yon, malay mo tumutulong si Sara. Paano pala kung isa Sara, ano masama kay Sara? Pinagbatayan natin yung lustay niya? Paano kung di totoo yun?
at ang Vice President tumutulong. Anong masama? Di ba? Kahit kay BBM na bahayo, walang masama. Di ba? Kasi naniniwala kasi kami, Sir Matibag, sa sinabi ni Pangulo, na mahiya naman kayo. Sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang salitang mahiya naman kayo, read between the line. Walang pinagkaiba doon sa magulang na ayaw magugas ng plato ng mga anak niya. Pag sumigaw yung magulang na mahiya naman kayo, magbabangunan na yan para magugas yung isa magwawalis. Hindi na para sabihin na, anak, magwalis ka, ikaw maghugas ka, ikaw magpakain ka ng aso, magdilig ka ng halaman. Hindi na para ganunin. Sumigaw na nanay, mahiya naman kayo sa akin. Mahiya naman kayo. Kahit yung lola gumanon alam na. So, yung bumalat si Pangulong Marcos na mahiya naman kayo, alam na namin yon. Pati lalo na yung mga nakaupong congressman, pati yung mga senador, na makipagtulungan kayo, mahiya naman kayo, kumilos na kayo. Ano doon yung surrender between the lines, sir? Malaman yung sinabi niya. Lalo na ang pinag-uusapan, laman taong bayan, buwis ng taong bayan na ninakaw. Kaya kayo, kumikilos yung tao. Kaya ang gusto ng taong bayan, congressman man o senador, makakapag-ambag sa investigasyong ito, kakampi nila. Kung magkamali man sila, halimbawa, si Baligod, sinabi kontra sa inyo, huwag mo siyang sasawayin na ay mali siya. Hindi. Pwede mo siyang kausapin o huwag na live TV. Ang pag pinausap ka ng media, ito sasabihin mo. Ano daw sabi ni Baligod? Hindi, tinuruan ko na siya kung ano gagawin. Sapat na yun, ang sarap sa tenga. Hindi yung sasabihin natin, yan yung mga yan alam namin kung ano bahay alam namin kung ano, hindi ikaw sasabihan ko Matibag alam namin, ganito, example lang to. Alam na nga namin, sabi ni Baligod, di ganyan, akala ko, ganito daw siya kala niya, ganun Hindi ka kakampi. Parang kumukontra ka. Kasi kung kakampi tayo, sasabihin natin sa kanila, hindi na tayo papamedya, magmimedya lang tayo, yung mga minor na sitwasyon lang. Pag tinanong ka na kahit sino magaling na reporter, sabihin mo, ay okay na, lumalakad na yung kaso. Na tinutulungan din namin yung bawat isa na kailangan ganito gawin niya. Kasi kahit sinong tao, ako, magdemanda ako ng isang tao, sa sobrang gigil ko, doon kay Juan, gusto kong ipatawag si Juan kahit sa barangay Sir, ipatawag niyo po si Juan. Ay, hindi po pwede ho kagad. Hindi pa gusto pa siya papatawag. Hindi, gusto ko ipatawag niyo. Damdami ng nang nagreklamo yun magagawa mo. Pero hindi mo susundin yun. At hindi mo din sasabihin nyo na, kailangan pinapatawag pa niya Kasi paano malabas? Kumakampi ka sa kabila Di ba? Tama yon? Dapat sabihin mo, Sir, ganito procedure. Hindi po pwede pa ipatawag yon. May due process tayong tinatawag. O sige, hindi ko na imimedya to ate na lang to kasi nagkamali ka. Hindi mo na kailangan i-broadcast sa buong Pilipinas na nagkamali yung tao Di ba? Kayo humusga. Ano po? Oo. Pero hindi ikaw, Sir Matibag, hindi ikaw. Tamaan, bato-bato sa langit, tamaan, huwag mong kagalit. you know who? Yes, we have given the information. We just like to be 100% certain kung kanino po yung bahay na yon. Oh. Okay. Pero Does nagdating it po doon sa isa sa mga Marines po yon na sinabi na nandoon sila at sila yung kasama noong January pa po. now, O tingnan mo, sila ay magkakasama yung January pa po. Bakit ganun, sir, yung tono nyo? Parang, di ba? does it affect the credibility of the 18 Marines hypothetically if let's say they are being housed by either Mike Defensor or anybody in that Alam nila kung ano kayo yung bahay na yun. Tapos January pa po, magkakasama na po. February na lumabas, di ba? So, ibig sabihin, kulang-kulang isang buwan para lumilitaw. Kung iisipin ko, aplanado. Natural! Ibig mo palang sabihin, nakita ko, may ninakawan yung kapitbahay ko. Hindi ordinary nagnakaw. Kilala, baka ako igurgurin. Sa tingin mo lalabas agad ako? Mamaya-maya, sumbong agad ako sa police station, uy, nagnakaw si ganito. Baka magkakasabot sila Duda ako Sa lahat Duda ka pag gano'n, pag buhay na nakasalalay sa'yo, pamilya na mag-ipit sa'yo, kahit ultimong pinsan mo, kamag-anak mo, pagdududahan mo. Tama, mali? Duda ka sa lahat Baka itong mga pulis to, kakampi rin to. Baka lookout na to. Paranoid ka na Kasi yung tao na yon, nakita mo nagnakaw. Tapos, ikaw na nakasaksi, gugurgurin ka pag nagkwento ka, napaparanoid ka. Isipin mo lalabas ka agad yun, magpaplano ako baka isang buwan pa. Baka abutin pa ng isang taon Huwag naman sana.
Baka abutin na 1 buwan kung ako natatakot ako eh. Hahanap ako ng mga kasaksi ko. May kapitbahay ka na kasaksi din. 10. 10 kayo nag-meeting-meeting sa isang bahay. Di ba, sir? Sector, does that affect the credibility or the truth of the allegations? Kasi Yun syempre, kung mga ex-Marines to, mga walang pera din yan. I mean, alam niyo naman ang kwento ng testigo sa Pilipinas. Kailangan ang testigo sa Pilipinas inaalagaan dahil, alam mo yun, Parang government away po, ganun, ano po. Di ba? Barado ka ngayon. Ang testigo sa Pilipinas inaalagaan. Ba't napao po kayo? yeah, regardless of the issue, I mean, in my 32 years as a journalist, 32 years yan, ha? ang testigo sa Pilipinas, lumalakas ang loob kapag alam niya kahit papaano, alam mo yun, hindi siya mamamatay. Yun! Nakuha mo, Miss Karen Davila! Ang galing ho! Kasi si Matibag, gusto niya palitawin dito, January pa lang doon na. Tapos may bahay sila na kilalang tao. Ano ibig mo palang sabihin, Miss Matibag? Miss Matibag, Mr. Matibag. Kasi dating sa amin, bakit ganon? Sagot ni Karen dito, na natural, parang kasi nangyayari na yun, kung January pa lang, palagi natin December, baka December pa lang, doon na sila eh. Pinalalakas loob ng testigo. Kuha nyo mga kababayan. Maski ako nakakita ko na magnanakaw, yung kinatapos yung magnanakaw, nang gugurgur. Naku, baka damay ako dito. Pero susumbong ko. Pag sinumbong ko, syempre, bibilang mo ng 2 linggo, 1 buwan. Hahanap ako ng tiyempo, hahanap ako ng abogado ko, hahanap ako ng ilang testigo para hindi lang ako. Di ba? Hindi lang ako single target. Talagang hahanap ako ng mga malamay depenso, titirahan ko ng bahay. Kasi baka gurgurin ako sa bahay eh. Di ba? Protektado siya. It's practical. Well, tama naman po yun. Kahit po sa poll ng government, meron na tinatawag na Witness Protection Program eh. Yun po yung legal na pamamaraan. Tama. Ngayon po, yung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung naapektuhan yung kanila pong credibility, doon na nga po natin tinitingnan. Kaya po tinatanong, kailan pa ba to? Kailan kayo magkakasama? Yung pong sinasabi kanina ni former Congressman Mike Defensor, pag pumunta ka sa piskalya, tinapatawag agad. Hindi po totoo yun. Alam nyo naman po yan, lahat tayo nagkaso eh. Pag nagkaso ka, ikaw muna unang tinatanong, ano ba yung reklamo mo? Sir, sabihin mo na lang dapat sa kanila off-cam. Huwag na i-broadcast. Kasi dumadating sa tao, sir, lumalabas, mali sila baligod eh. Dapat di mo siya sabi yan, sir. Dapat yan behind the scene na. Kung talaga malasakit mo ang taong bayan, sasabihin mo kay baligod yan, baligod, mali ang ginagawa nyo. Hindi porket na nag-ano ka, na, sir, pasensya sir, hindi kita inaano sir, sa akin lang opinion ko lang to, nagbibigyan ko reaction pagpasensya mo ako kung ito yung gusto kong dapat na mangyari. Dapat ganito, baligod, mali yan. Hindi porket dumating kayo sa NBI, ipapatawag nyo yung gusto nyo ipatawag. May due process tayo. Ipaliwanag nyo. Kung halimbawa, si baligod, nagpuputak-putak sa social media, bayaan mo, kasi kayo nakaupo eh. Kayo bayaran ng taxpayer ng bayan eh, kayo public servant, tiisin mo lang. Kung talagang sobrang si baligod, binabagbaka ka, didemanda mo si baligod. Diba? Oy baligod, mali yan siya sabi mo sa akin. Pero pag ito mausapin na sensitive, huwag natin sabihin sa social media na mali yung ginawa nila. Kasi parang lumalabas, sir, kahit nababasa ko sa comment section, parang kinakampihan nyo sila. Ayun niya, may sabi niya na nasa comment section yun ang lumalabas. Kaya tip ko sa susunod, para hindi kayo, alam ko naman puso nyo, sir naglingkod kayo dati kay Gloria, kay Duterte, hindi naman namin kayo sasabing BBM kayo Ang sa amin lang, sir, gusto namin maging patas tayo. Na para hindi kayo paghinalaan. Alam ko, overwhelmed na rin kayo sa trabaho, sa sunod-sunod. Baka hindi nyo rin naisip. Malay nyo, isang vlogger, nakapagbigay sa inyo ng tip para maisip nyo yun. Di ba? Tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Yun po yung dapat itandaan dyan. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Binabanggit na rin po si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po, base doon sa aming pag-i-interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ang sinasabi lang po palagi, sa bahay nito, sa opisina nito, nakita namin. Batay sa kanilang interview, dapat di mo muna siya sabi yan, di pa naman tapos Di ba? Para lumalabas, narinig tuloy ng tao, ay wala palang direktang nagkapagturo kay Martin. Di absurd si Martin. Ganun ba kagad yun? Saan di pa naman tapos? Tapos na mo ba? Di ba ka nag-iimbestiga? Sinabi lang siguro yon nila, pero iimbestigahan niya
Di ba, sir? Natatanuhan nyo siya? Natatanuhan nyo? binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, Hindi dapat, ako, ganito Tinanong ako, sir, may credibility ba yung mga yan? Sa ngayon, inaalam pa para mas iniimbestigahan pa namin. Yun, ang sarap sa tenga. Sir, paano yung sir, yung mga litrato, totoo ba yun? May mga nagsabing na siguro, baka wala pa nakapagbibigay, pero hayaan natin ng konti, baka may makapagbigay. Ang sarap sa tenga, di ba? Na hinahayaan mo sila na baka makapaglabas pa sa ebidensya, baka ma-check pa. Hindi yung ito totally mo na hindi siya nakapagbigay ng hindi nga nila maituro yung ganito. Walang-wala nga. Parang lumalabas, nagsisimula pa lang, ayaw na. Parang isang runner, tumakbo. May katunggali, tumakbo. Yung runner na yun, laging panalo. Nakita mo tumakbo, talo siya. Yan, talo po siya, talo. Yung unang takbo pa lang Hintay mo yung pangalawang takbo. Pangalawang takbo pala ang bilis. Kahit sa bilyar di naglaban 1v1 Efren versus Efren Bata Reyes versus Bustamante. Kay Efren ka. Natalo si Efren ni Bustamante. Wala pala si Efren wala talo yan Hindi mo lamang pinangalawang laro. Hinusgahan mo kagad. Pangalawa, durog si Bustamante, talo pala. Naglabas pala ng husay. Naglabas pala ng ebidensya ang 18 Marines. May video pala. meron pong mga katanungan and we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talaga. Sir, hindi pwede dapat sigurado. Kaya nga mag-i-investigate. Yung National Bureau Investigation, di ba? NBI. Ano ba naman kayo? Kaya nga mag-i-investiga muna, sir Ano? Skupo. Hindi talaga ako sir. Pasensya na kayo, sir Ang alam ko kasi sa NBI, sir, eto i-correct mo ako kung mali ako Hindi ko kayo pinagbibintanga, i-correct mo lang ako kung mali ako. Ang alam ko kasi dyan, sir, bata pa lang ako hanggang ngayon, alam ko na investigasyon niya, National Bureau Investigation. I-file po na. Bakit kailangan ng ebidensya muna? Kaya nga, ako ba nakakita ko ng isang magnanakaw na kamaskara? Tapos hinihinala ko si Juan yon. Pumunta ako halimbawa sa ahensya ng gobyerno, ahensya dapat puntahan. Nakita ko, sinabi ko, tinuro ko, inagnakaw si Juan. Wala kang ebidensya si Juan yon. Hindi po kasi, yung shirt niya parehas Hindi, wala kang ebidensya. Muwi ka doon. Tawag, magpapamedya ka. Walang ebidensya yun. Nagtuturo kung sino-sino si Juan daw. Ganun ba? Kaya nga ako pumunta doon para malaman ko yung investigasyon. Tulungan niyo ko. Kasi ninakawan ng bahay, pinsan ko. Muntik na silang gurgurin. Tulungan niyo naman ako. Tama, mali? Di ba pwede mo naman, sige, ganito, nakamaskara. Sige, alamin natin ganito, imbestigahan natin. Hindi niyo sasabihin, hindi kasi sasabihan sa Matibag hindi ikaw to Hindi ikaw to, akin lang to nakita mo maganda ako sa kapitbahay mo. Pumunta ka sa kung sino man otoridad. Sabihin mo, nakakita ko nakamaskara magnanakaw. Sasabihin ba sa akin ng otoridad, wala kang ebidensya kung si Juan yun? Ako lang yun Juan yun kasi parehas ng short Imbestigahan nyo para malaman. Hindi sasabihin mo, hindi, wala makapagtuturo na si Juan yun. Ganun ba sasagot nila sa akin? Imbestigahan niya, di ba? Tinandiretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor. Tira siya ng tira. Meron, mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinahil kahit isang kaso sa mga inakaw sa kanya magnanakaw? Sir, damdamin yun siyempre. Halimbawa ako, sir, concern ako. Mali mo, concern talaga si Mike. Palagay natin, nakakita ako ng magnanakaw sa kapitbahay ko. Tapos hindi ko nakamaskara, nakabonet din, Tapos may suspect ako. Sila yan, nagnakaw dyan, sila Estela nagnakaw dyan. Oo, sila Estela. Paano mo nalaman? Nakikita ko kasi yung yung galawan nila, pati yung bracelet, nakita ko si Estela, pati sila Pedro, magkakasama yan, mga nakabonet. Nagnakaw doon sa isang bahay. Sasabihin mo ba sa akin, wala kang magdemanda ka kung talagang sila yon? Kaya nga ako tumutulong sa iyo Nagkukwento ko tulungan niyo ko. Na yung hinala ko, mapatunayan ko na mali man o totoo. Kung totoo yun, ulihin natin.
Sa pamamagitan ng ebidensya, kung malaman may CCTV, hindi lang witness sa ibang kapitbahay. Hindi sasabihin mo sa akin nakakita ako. Hindi, idemanda mo kung sila naniniwala ka sila Stella yun, demanda mo. Gagawin rin ba ako ng pagsusumbungan kong otoridad? Kayo, logic, gagawin rin ba ako? Hindi magdemanda kayo. Si Stella pala, si Juan pala yun eh. Ano ebidensya mo? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Iiyak ako doon sa otoridad. Pag ginanon ako, tulungan nyo naman ako. Meron na po ba kayong narinig? That is hindi man po obligasyon nating lahat na Pilipino, but we are duty bound as a Filipino under the law, under the Constitution, under the revised penal code or under the anti-graft and corrupt practices law, na kung tayo magsuplong, magkaso sa mga taong alam natin na gumawa ng pagkakasala. Kami po dito Hindi, tama naman si Matibag eh. Baka naman ginawa sila kanila Mike. Baka kasi ginawa nila Mike, gustong kasuhan sila Martin Romualdez. Kagad. Pero nalilito ako, sinabi kasi ni Mike, kasuhan nyo. So, ibig sabihin, hindi pa kinakasuhan nila Mike. Hindi ko alam, sir. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, sir. Pasensya na kayo, ha? National Bureau of Investigation. Kahit sino pong pumunta rito, we will treat them equally. Dinala Okay. po, Now, let's speak, let's be specific. Maganda yung sinabi nyo kanina eh. So, sa mga nabasa po ninyo na testimonya, no, yung allegedly pagbibigay ng pera, pagde-deliver thrice a week, allegedly sa mga bahay ni former Speaker Romualdez, not one of them said in the testimony, they gave it directly to the speaker. But did they name a specific person that could have been an aide, for example? May tao bang binanggit sa testimonya na tumanggap? yes, meron po. May mga nabanggit yung sila Mark, sila Justin, nasabi, sila yung pumasok, sila yung nagdala. Oo. But may family names ba ang mga to? I mean, is there, at one point, ito yung tanong ko, so they named a Mark, a Justin. Sino ang magpapatunay na may kaugnayan yun sa speaker? At papatawag nyo ba? Papatawag nyo ba yung Mark at Justin? Or how does this work? Ama po, pagkatapos po naming mabalidate kung ang kanilang testimonya o pagtuturo sa mga tao ay talaga namang meron pong basihan, may ebidensya, papatawag po natin. Sir, bakit yung ebidensya, sir, manggagaling doon sa tao? Uulitin ko, nakakita ako na magnanakaw sa kapitbahay ko. Ninakaw yung transformer nila. Sa aking kakayahan, sir, hahanap mo ba ako ng ebidensya? Asan ang ebidensya mo ninakaw yun? Gaganunin ba ako ng otoridad? Ano ang sagot ko? Malay ko, sir. Kaya nga nandito ako susumbong sa inyo para tulungan niyo ko eh. Sasabihin mo sa akin sa ebidensya ko? Malay ko, sir. Hindi ko alam. Sasabihin mo sa akin, ba't nandito ka? Umalis ka na, umuwi ka na. Ganun ba? Kaya ako pumunta sa otoridad at nakita ko ninakaw yung transformer, gusto ko tulungan niyo ako maghanap ng ebidensya sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Hindi ikaw yun, sir, ha? Tunayan po, ma'am, yung pinangalanan po nila na air taxi, kagaya po nun, we sent as a Puinaduces Tecum. Nagpadala po ng kasagutan sa amin that never in their logbook or in their log na nagkasama sa flight si Sergeant Sergeant Bolte at saka Sergeant Tube at saka si Saldico. Sa akin tip lang, sir, dapat di mo muna sinasabi yan, sir. Sa huli mo sasabihin niya pag pinali na. Pag napatunayan talaga na yung 18 Marines nag-iimbento. Oo. Kasi para lumalabas, kinokontra ka agad natin ng 18 Marines eh. Hayaan mo muna lahat, matapos muna ang investigasyon. Ebidensya po yun. But then why would they admit? Yan din ang tanong ko. If you were a company like Kasi sensitive to, sir eh. Bilyon na nawala, sir eh. air taxi, why would you admit to something like that too? On record po yan, ma'am, kasi po may protocol po ang Civil Aeronautics Board at ang Manila International Airport Authority. If you recall, ma'am, I worked in the Manila International Airport Authority before as general manager. Wala pong tumitake of lumalanding kahit chopper lang dyan na wala pong mga pangalan ng pasahero. Lahat po yan inilalag po. Sir, kung wala palang pasahero lumalanding dyan sa helicopter, tama naman si Mr. Matibag. Yung mga sinasabi ni Matibag, tama naman yun eh. Nasa proseso ng NBI yun. Kasi siya dyan, naabutan lang niya NBI, nagawin na ang rules. No? Nakikimaano lang siya.
Ganito, kung wala palang helicopter na lumalanding dyan, ba't di nyo imbestigahan yung picture na meron sila baligod? Kung AI lang ba yun o edited? Dapat mabilis tayo sa ganyan. Other than that, meron din po kami mga binanggit nilang lugar na pinunta. Kasi kung talaga may malasakit tayo sa taong bayan at mahiya naman kayo, bilis kilos. Tama? Kailangan. Yun nga lang, 1,000,000 na wala ng incheck nalaglag Kumikilos lahat ng otoridad Eto, bilyon na wala, sir, trilyon pa nga Kailangan tayo mag-initiative kumilos na. Kanila ng mga private villages, we also issued some pinadusis tecum kung merong mga ganitong pangyayari. It was not confirmed, wala pong ganun na sinasabi. So, mas marami pong doubts. That's why sinabi ko po kanina, hindi ko po papayagan yung ahensya na gagamitin ng mga nagrereklamo na kami ang maghanap ng ebidensya na ganyan. Kasi kami naman po yung hahabulin. Kami naman ang mananagot. Hindi, sir. Mali ba yun, sir? Ganun ba yun? Saka yun narinig yun, ha? Hindi ba talaga kayo naghahanap ng ebidensya? Hindi naman, investigasyon, sir. Kaya lumapit sa inyo, sir, humihingi ng tulong din yun. Siguro, mali nila baligod kasi, ang mali nila baligod, ginagamit yung NBI. Siguro, yun ang mali nila. Pero kung ako yun, hawak ko 18 Marines, ang gagawin ko, hingi ako ng tulong sa kanila. Tulungan nyo naman kami, Sir Baligod. Makiusap ka kay Baligod. Baka naman kasi nabasosan si Baligod, hindi ko lang kinakampiyan ha. Baka naman nangyari kasi, mainit ang ulo nila Baligod, pumunta doon, sumugod doon, binakbakan kagad ng NBI. Mali yun ha. Kung yun ang nangyari senaryo gets nyo, mag-iinit talaga ulo ni Baligod. Di ba? Magkakabangga. Ang away nito, Baligod na versus Matibag na. Hindi na sa mga 18 Marines. Kumbaga, yung karapatan ng NBI, karapatan na rin ng pantao, yun yung mag-aaway dun Gets nyo? Hindi natin alam kung gano'n nangyari. Sana wag naman. Pero hindi ba trabaho ng NBI maghanap ng ebidensya? I mean, I'm curious. Umuo ka. Trabaho ng NBI maghanap ng ebidensya. It's like the FBI, right? The FBI is proactive in looking for evidence once they feel that a certain individual is committing a crime. Yes, right? ma'am. We've seen it in so many documentaries. Hindi nyo ba trabaho yun? Yes, ma'am. Trabaho po. Kaya nga po nag-issue kami ng sabina. Trabaho nyo pala Ano ba talaga? Akala ko ba wag gamitin NBI kasi hindi namin trabaho maghanap ng ebidensya. Hindi tinanong ka rin namin, trabaho nyo pala. Ano ba talaga, sir? Hindi. Baka nalit. Sorry, sir. Baka nalilito ako, Sorry. Baka nalilito ako. So, ang sinasabi ko po rito, taliwas sa sinasabi po nila Attorney Baligod at former Congressman Mike Defensor, na dapat ipatawag namin kaagad Hindi, sir, ang tanong niyan, sir. Huwag ipatawag. Yung ipatawag, mali yan. Tama ka dyan. Maski naman kahit saang barangay, hindi ka agad ipapatawag yon. Yung tanong kanina na dapat ba mag-investig, kasi sinabi mo kanina, hindi dapat manggaling ang sa inyo manggaling ang ebidensya. Tinanong ka ni Ms. Karen, dapat sa inyo, di ba? Dapat sa inyo kumagawa, umuo ka. Ngayon, ang tanong dito, dapat sagutin nyo po, wag yan, yung tungkol. Kasi tama na kayo dyan Yan kasi mali sila Baligod dyan. Na gusto nila Baligod, ipatawag sila Martin Romualdez. Mali yun. Tama si Matibag doon. Pero yung dito ba, kailangan ba ang NBI makapagharap ng ebidensya, tulungan sila? Yun dapat sinagot nyo Mga tao na binabanggit. But in order to reach point 10, we must start from point 1. Sila po yung nagreklamo, sino po yung una nating tatanungin? Pinangungunahan na po nila yung ebidensya, pinanunuhan na nila yung ahensya. Kaya nagkakaroon po tuloy na pag-iisip yung mga tao, nagkakaroon na ng mga konklusyon na ganito yung nangyari na hindi pa po tapos ang investigasyon. Okay, sir, yung anim na ex-Marines, sabi niyo yung 6 na ex-Marines, they signed an affidavit. So their testimony has more weight. Just generally to, yung 6 na ex-Marines, ano ang naging center ng affidavits nila? Kasi 3 binanggit ni Mike Defensor, di ba? May Luistro, na nabigyan ng pera, may Trillanes, nabigyan allegedly ng pera, at itong mga Martin Romualdez, etc., of the flood control. So, yung 6 na pumirma, ano po yun? Ano yung center ng affidavit? Sir, bago ako magsalita, sir, okay lang ba tulungan mo kami? Maski ako, kami, sila, lahat kami. Tulungan mo kami. Ano ba dapat gagawin sa 18 Marines? Tulungan mo kami, sir. Tulungan mo kami.
Hindi namin alam, sir, eh. Ang alam namin magbigay ng opinyon at itong mga dapat gawin batay sa budhi namin at experience namin. Katulad ng sinabi ko kanina, dapat iniimbestigahan nyo rin yan. At kayo, tumutulong sa paghahanap ng ebidensya. Kasi yun yung witness eh. Di ba? Nakikipagtulungan kayo. Hindi ko alam kung gawin ng procedure Kasi nalito ako sa sinabi nyo kanina, tinanong kay ni Karen, oo, dapat sa inyo din manggagaling. Ebidensya na hahanapin. Hindi ko alam Ano po, ang tinanong namin sa kanila kung ano yung mga partisipasyon po nila, isa-isa doon. So doon po sa anim, sa totoo, I'll be very honest with you, Ma'am Karen, pinafinalize po namin yung buong report. Kabuuan na po nung 18 po. So isa-separate po namin, ito yung pumirma, ito yung hindi pumirma, at kung ano yung participation. Ang ginawa po kasi namin yan. Yung affidavit consists of 36 pages, kasama na yung annexes. Yung joint affidavit po nila ng February 23, hiniwalay-walay po namin. At tinanong namin, ano yung participation mo dito? Saan ka rito? So ano yung recollection mo? So doon po, ang lumalabas po talaga, based po doon sa joint affidavit at sa mga personal salaysay nila, wala pong personal encounter doon sa mga inaakusahan nila. Except that lagi nga nila binabanggit, parang may conduit, may dinadaanan po na ganito. At sinasabi nila, ito, bahay ni ganito, bahay ni ganyan. Pero never the time that it was established na nung dumating doon, nandoon yung mga taong pinaparatangan po nila. Ganun po yung nangyayari dito. Ngayon, siyempre sinasabi po nila, bakit yata parang inaangguluhan pa? Narinig ko po mismo kay Atty. Balicod na sinasabi destabilizer sila. Wala naman po kaming sinabi na destabilizer sila. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi, sir, damdamin na lang yun. Hindi naman sinabi kayo yun eh. Yun daw ay report from the higher ups na siya ay tutukoyin ng stabilizer. Pero hindi po maaalis. Kayo na nga po nagsabi, trabaho ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa kabuuan. Tinitingnan po namin kailan kayo nagkasama-sama. Lumalabas, January pa lang, magkakasama na po sila. Yun po yung isang nandun sa affidavit. Hindi lang January. Baka nga November pa lang, sir eh. Walang problema yun. Kahit last year pa lang eh. Unang walang problema doon sa magkakasama sila. Lumabas sila February 23. Kailan sila Ba't parang ayaw mo, sir? trabaho talaga? At out of 100 Wala talaga. Natutunuhan nyo, wala talaga, walang mangyayari. bakit 18 lumabas? Plus 1 si Gutesa, na ngayon sinasabi nila tinakot si Gutesa, binawi yung testimonya. Napakahirap po nung gano'n na sitwasyon eh. Ang sa amin, we are making a balance based on what we have, Bulol-bulol. perinisinta po nila. And we go beyond that also by exercising our power of issuing subpoena. Subpoena to the person, subpoena to the documents. Gano'n naman po yung ginagawa namin dito. Okay, sir, pasensya na kayo, sir. Tama na to. Okay na yan. Sa akin lang, sir, tulungan mo na lang sila, sir. Yun na lang yun. Siguro nagkamali sila Balicod ng lapit sa'yo na pumunta dyan, na ginagamit yung NBI na sinasabi mo. Baka gano'n niya pakiramdam mo siguro. Di natin masasaan niya. Baka ikaw nakakita rin ng mga bagay na malalalim. Di natin alam yan. Pero, isa lang ang gusto namin mangyari ngayon, sir. Isa kang taxpayer, public servant ka, kakampi ka ng mga taong inaapi. Sana tumulong ka, sir. Hindi ka naman magiging bias, sir, pag tinulungan mo 18 Marines eh. Sa anong paraan mo sila tutulungan? Sa anong paraan mo? Ipupush nyo ba yung mga ebidensya? Hindi. Ang gagawin mo lang, sir, pwede mo silang payuhan off-cam. Na, Balicod, ganito gawin nyo, ha? Hindi po, may due process tayo. Ganito, ito gawin nyo. Sir, napakasarap nun. Walang pinagkaibayan doon, sir, sa pinakasimple kumuha ko ng ID sa City Hall. Sasabihin ba sa akin sa City Hall, tinanong ko, paano po kumuha ng ID? Ay, hindi ko alam yan. Pumunta ka dun. Gagawin ba ako? Minsan din niya, kahit trabaho yun, sasabihan niya ako, uy, may bago tayong mall doon. Pumunta ka dun, tapos kumuha ka ng birth certificate mo na PSA, tapos balik ka sa akin. Napakasarap sa pakiramdam, sir, yung mismong kausap mo, tinuturuan ka na kung anong gagawin. Sir. Ganun sana, sir, maramdaman namin sa inyo. Salamat po, sir, mabuhay kayo, Mr. Matibag. Believe kami sa'yo. Sana magawa mo to ng tama, magawa mo to na walang bayad, magawa mo to na walang reserbasyon, na walang kinikilingan. Mabuhay ka, Matibag. Salamat sa'yo, marami sa'yo.